Isang malaking kontrobersiya ang bumulaga sa bansa. Si dating Senador Coseteng ay nagbunyag ng nakakagigimbal na impormasyon laban kay Pangulong Ferdinand Coting Jr. Ayon kay Coseteng, may mga katiwalian at anomalya ang gaganap sa administrasyon ni Marcos na ngayon lamang na ilantad sa publiko. Dahil sa mga revelasyong ito, maraming mamamayan ang nagulat at nagalit. Marami ang naniniwala na ang mga ibinunyag ni Coseteng ay dapat agarang imbestigahan upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga akusasyon. Ang mga nag-aalborotong mamamayan ay nagpahayag ng kanilang kagustuhan na si Vice Presidente Inday Sara Duterte ang mag-take over bilang Pangulo kapalit ni Marcos. Sa kabila ng mga kontrobersiyang ito, nananatiling tahimik ang kampo ni Pangulong Coting at wala pang opisyal na pahayag mula sa palasyo. Samantala, si Vice Presidente Inday Sara Duterte Carpio ay nagpahayag ng kanyang suporta sa mga hakbang upang imbisigahan ang mga akusasyon at tiyakin na ang hustisya ay mananaig. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ito pong susunod, no? Sa Davao, may bagong tulay na ginagawa. Sir, next slide. Yan po. 3.126 billion pesos Bukana Bridge in Davao. Sinong taga Davao dito? Yun. Pero yan, gawa daw ng kaaway ng Pilipinas. Yung lahat na yan, kaaway ng Pilipinas, ang China. Ibigan ng Amerika. Yan. Maalala nyo, nung nagka-COVID-19, nagkakandara pa po si Presidente Duterte maghanap ng baksin para doon sa bakuna ng ating mga kapwa Pilipino. Nangako ang Pfizer at Moderna. Pero inantala po dahil hindi pa tayo nagkakasundo sa presyo. At sa totoo lang, hindi dahil lang sa presyo, kundi wala silang supply dahil gusto nila mabakunahan muna ang mga Amerikano. Sino ang nagdonasyon po ng bakuna kagad? Dumating Pebrero po ang China. Ito po ang susunod na slide. Ang tumanggap po sa China, ang ating ambassador si the late Chito Santa Romana. Kaibigan ko po yan, kasabay ko po sa De La Salle University po yan, kaya po I wanted to remember him. But umabot po ng 5 milyong doses ng bakuna po ang dumating na donasyon ng China. Liban po doon sa mga 80 milyon na dosage na nabili po ng Pilipinas mula sa China na at global public goods prices, yung napakamurang presyo. Cost, no? So, ito po, Chito Santa Romana, nag-post po siya, selected photos taken at the ceremony held in Beijing, December 12, 2021, to officially accept the delivery of additional 2 million doses of Sinovac COVID-19 vaccines donated by China. Thank you very much, Ambassador Chito Santa Romana. So, yan daw ang kalaban po ng Pilipinas, ang China. Noong 2019, bago magka-COVID, ang dagsa po ng Chinese tourists sa Pilipinas ay katakot-takot po. Ang ginastos po nila, 2.3 billion US dollars. Halos 110 bilyong piso ang ginastos nila. Nawala po yan ngayon. Umabot po ng, do I recall correctly, 2 million. Almost 2 million, 1.8 million na turista noong 2019. Ngayon po, mga 300,000 lang po ang turistang Chino ang dumating. Gaano karaming mga vendors po sa mga beaches ng Boracay ang nawalan ng benta. Mga tourist spots po natin nawalan ng benta. Maraming nadagdagan na Pilipinong nagutom dahil yan ay hinarangan po nila yung mga turistang Chino.
At mamaya, dadagdagan po ni Kaado ito, pero ipapaliwanag ko po sa inyo ang totoo. Ang susunod na survey po na ginawa ng Pulse Asia na lumabas lang po nitong Abril. Ano? Sabi ng mga malalaking media, Inquirer, Star at iba pa, ABS-CBN, ANC, laging nag-i-interview po ng mga Amerikanong mga CIA. Ano? Ang pinakamalaking alalahanin ng Pilipinas daw yung teritoryo. Tingnan naman natin ang actual survey po ng Pulse Asia ng damdamin ng taong bayan. 5% lang, 5 sa 100 Pilipino ang nag-aalala tungkol sa territorial dispute sa China. Ang 95% po ay tungkol sa taas ng presyo ng bigas, criminality, korupsyon sa gobyerno. Nawawalang flood funds na 1.2 trillion ata na laban sa baha, na wala namang napipigil na baha. Yan ang mga alalahanin po ng Pilipino. Ito po, susunod, galing sa isang maliit na pahayagan. 16 million Filipino families say they are poor. 12.8 million are hungry. Dito ay batay po sa survey ng Social Weather Station, SWS. Okay, so yan po ang realities na nakikita po natin. Balikan lang po natin yung malungkot na nangyari sa Pilipinas noong Second World War na napasubo sa isang gera na hindi naman yun yung gera. Gera ng dalawang imperialistang bansa, Hapon at Estados Unidos. Pero ang Estados Unidos po, ni isang buhok po ng kanilang bansa po ay halos walang nalagas. Kumpara sa Pilipinas. Ito po ang susunod na slide. That is the Battle of Manila. Durog po ang Manila. Yan ba ang gusto nating mangyari? Ayaw natin yan. Napakalinaw. Ito naman po ang nangyari sa Japan. Sa susunod, sa Hiroshima po ito. Buong syudad ng Hiroshima na flat. Nagasaki naman ang susunod na larawan. Nagasaki. Yan po siguradong mangyayari sa Tuguegarao. Ayaw ko sa Maynila. Iiwasan siguro ng China na tirahin ng Manila kasi maraming Chinoy din dito. Kamag-anak din nila. Pero seryoso po yan. Cebu, mal-level po yan. Bakit? May base militar ng Amerikano dito. Air base pa. Cagayan de Oro, papatag po yan, mauubos po yan. Siyempre, kung hindi gaganti, uunahan ng China bago sila naman ang tamaan ng nuclear weapons ng Amerikano. Kaya po, ang conclusion, last slide, yung first slide, no to US BBM war, no to EDCA bases. Kailangan masigasig po tayo na ating labanan po itong mga base militar na to. Nakapagpanalo na tayo makaraan ng 1.5 taon mula nung sinimulan po nung Pebrero 2023, nakaraang taon, Pebrero, nagsimula po sila na mag-udyok na naman, magsimula at mag-udyok ng tensyon dyan sa South China Sea sa pamamagitan ng mga pagpilit ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, na pagpasok po ng construction material sa Ayungin Shoal, mga propaganda ng Inquirer, Philippine Star at iba pa. 1.5 taon, anong nangyari na po ngayon? Si BBM po, si Bongbong Marcos ay nag-utos ng de-escalation, easing of tensions. Ang Amerikano naman ang ayaw naman pong, or masabi ko na Amerikano naman ang frustrated dahil pinatigil po ang kanilang pagtutulak po ng tensyon at gera. So itong ating ginagawa ngayon po ay both isang selebrasyon ng ating tagumpay na napaamin po ang administrasyon ni BBM na mali sila doon sa kanilang pag-aakap sa mga base militar ng mga Amerikano at kanilang pinapaatras na ang ating mga Philippine Coast Guard, Philippine Navy, at nagkaroon po ng pagpapatuloy po ng pag-uusap ng China at Pilipinas tungkol dyan sa mga pagpapatakbo ng pag-aayos po ng ganyang delivery po ng pagkain, tubig at iba pa sa ating mga tropa doon sa Ayungin Shoal, sa BRP Sierra Madre. So,
Nagkaroon nung 27, 28 tayo ngayon, 29. 2 days ago, nagkaroon ng delivery to BRP Sierra Madre ng mapayapa. Walang problema. Ano? Bakit? Nag-uusap kasi ang Pilipinas at China. Inaayos yan. Para meron tayong ibang mabuksan naman na maganda. Pagbabalik ng mga proyekto na tulong ng China sa Pilipinas. At pangunahin po dyan, yung sanang pagbabalik po ng kasunduan na magkaroon ng joint oil and gas exploration and exploitation sa pagitan ng Pilipinas at China. Na naudlot po dahil po sa mga American boys na naman dito sa mga pamahalaan natin pong nakaraan at sa kasalukuyan. Kung yun ay matuloy na po at tayo magtagumpay na itulak po itong proyekto na ito ng oil and gas joint venture, makaraan ng 2-3 taon, meron na tayong sariling langis natin, natural gas natin, may cash pa po tayo. Bakit hindi gawin po ni Bongbong Marcos? Dahil ayaw po ng Amerikano, pinipigilan din siya na matuloy itong mga proyekto sa China. Kaya tayo po ang pag-asa ng bayan. Marami pa po na may papaliwanag, pero siyempre itong ating ibang mga kasama po ay handa na rin dagdagan po ang ating sinimulan. So, malinaw po, number 1, ito ay continuation ng ating sinimulan noong nakaraang taon. At hinihintay pa rin natin si RJ, no? Dahil yung marcha po nila ay hindi pa nakakarating. Pangalawa, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga masigasig na information workers, sa ating mga vloggers, sa ating mga pahayagan tulad ng Manila Times. SMNI, of course, the hero of the situation in the country. Wow, very good. Ang laking sakripisyo po ng SMNI. Thank you. We should not fail to mention Brother Kibuloy, Apollo Kibuloy, na nagsasakripisyo. Dinidiinan ng Amerikano po si Kibuloy dahil po sa kanyang matatag na paninindigan para sa kalayaan po ng bansa po natin. Tama. Soberenya ng bansa po natin. So with that, maraming salamat po. I hope my explanation has helped you understand more. Mabuhay at maraming salamat, Kamintong Laurel, ang pinuno po ng Asian Strategic Studies Institute at punong tagapag-abala po ng ating pagtitipon ngayong umaga. Brother Daniel, before po ang susunod na magsasalita mula sa abroad, pero ang puso po at ang ugat ng pinagmulan ay sa Pilipinas. Naka-online na po siya. 2 po o 3 mag-online speakers natin, maliban po kina Professor Banlawi at kina Kaado Paglinawan, ay palakpakan natin po ang pakikipagkaisa ngayong umaga ng grupo po ng Pilusang Pagbabago para sa kasaysayan ng bansa, ang grupo po ng mga dating rebelde na nagbalik loob, ka Peter Mutok. Yes, palakpakan At ang kanyang mga kasamahan. Nandito din po Good morning. ang Vice Presidente ng grupo ng Manggagawang Nagkakaisa para sa Kapayapaan at Vice Presidente rin ng Makati Federated Senior Citizens Group at naging tagapagsalita for 14 years ng Kilusang Mayo Uno. Ngayon ay tagapagsalita na rin ng Koalisyon kontra Gyera ng Mamamayan at ang mga panguudyok sa digmaan ng gobyernong Marcos at ang Estados Unidos, Ginoong Nick Ilman. Ayan, good morning guys. Kasama din po natin ang mga dating mga kasamahan ko, mga batang aktivista na ngayon po ay naglilingkod sa pagtatanggol ng karapatan ng mamamayan at tribong katutubo sa buong bansa. Sila po ay nagre-represent ng Indigenous Peoples' Rights Act Advocates Center. Nandyan po ang EPRA Center sa likod natin. Palakpakan. Thank you. Ito po ang mga nag-uugnay at nagbibigay ng matuwid na katarungan at hustisya na hinahanap ng mga katutubong pamayanan na sila palagi po ay nasasalanta ng digmaan, mapa-NPA man o digmaan ng Estado na nangangalaga ng digmaan ng Amerika sa ating bansa. But Daniel, nandyan na ba ang ating susunod na tagapagsalita online? Yes, thank you, Ka-Eric. Lalaine Garcia, good morning. Happy Monday. Joining us via Zoom in Beijing, Professor Ana Malindugoy, Vice President of Elsa Asian Central Holanda. Philippine Strategic Studies Institute, External Affairs. Let us welcome Professor Ana Malindugoy Yes. for her opening statement. Thank Melba you. Sakli. Thank you, Daniel. Good morning. Happy Monday po sa ating lahat.
heard? Clarado ba? Yeah, you may proceed now, Professor Ana. Okay, thank you so much, Ka Eric. Media friends, fellow citizens of the country, ladies and gentlemen, good morning. My opening statement will be short. And also, I think si Kamentong nilatag naman niya lahat ng mga kailangan ilatag kung bakit tayo nagkakaroon ng media forum na ito at kung bakit din kailangan natin mga manawagan sa ating gobyerno at sa ating presidente when you talk about issues related to war or related to EDCA at yung interference and ng Amerika at yung ating tinatawag nga natin na foreign policy na very much leaning to the United States and beholden to the United States. So my opening statement will be short because I need also to do other things at the moment. And by the way, at the moment, I'm not in Beijing but in another place. Okay, just for the record. Okay. Today, I am here participating in this media forum with a message of peace and sovereignty. A message that echoes the sentiments of many Filipinos who yearn for a future free from the shadows of foreign intervention in the internal and external affairs of the Philippines. The theme of our gathering today is no to US BBM war, no to EDCA, United States stay out. Our nation, the Philippines, has a rich history marked by resilience, courage, and unwavering spirit of independence. Throughout the centuries, we have fought for our right to self-determination and independence, and we have earned our place as a sovereign nation. In this spirit, we must assert our stand against the presence of foreign military bases on our soil. The Enhanced Defense Cooperation Agreement, or EDCA, has been a topic of intense debate and concern. While proponents argue that it strengthens our national defense, we must critically assess the broader implications. The establishment of U.S. military bases under EDCA places our country at the forefront of geopolitical tension that are not our making. It risks drawing us into conflicts that serve the interests of others, particularly the United States' interest in the Indo-Pacific region, and that is not the interest of the Philippines. We say no to war that is not ours. We say no to becoming a pawn in the geopolitical chess game played by superpowers. Our national security should be grounded in policies prioritizing peace, diplomacy, and mutual respect among nations. The presence of foreign military bases undermines our sovereignty and compromises our ability to chart an independent course for our nation. Our opposition is not rooted in anti-American sentiment per se, but in a firm belief that true security and stability are achieved through peaceful means, not military might or not military intervention coming from a superpower like the United States. We respect the United States as a friend, but friendship does not mean allowing ourselves to be entangled in their conflicts or in the conflicts of the United States. True allies respect each other's sovereignty and work towards common goals without imposing their military presence in our country. We must remember the lessons of history. Foreign military bases have often brought more harm than good, leading to so many social issues and strained international relations with other countries, especially in the regions, especially countries, superpowers like China and Russia. Our focus should be on building a self-reliant defense and military system, fostering regional cooperation, and addressing the root causes of insecurity through economic development and social justice. To the leaders of our nation, we urge you to listen to the voices of your people. The path to a secure and prosperous Philippines lies in peace, not war, in sovereignty, not subservience. Let us invest in our own capabilities, strengthen our diplomatic ties, and promote a foreign policy that reflects the true interests of the Philippines. To my fellow citizens, mga kababayan ko, our voices matters. Your voices matter.
Stand up and be heard. Advocate for a Philippines that is free from military bases and foreign military interventions. A Philippines that stands proudly on its 2 feet. A Philippines that is a beacon of peace in a world too often marred by conflict. In closing, let us reaffirm our commitment to peace, independence, and national sovereignty and dignity. Let us say with one voice, no to US BBMOR, no to EDCA bases. Together we can build a future that honors our past, secures our present, and promises a brighter, more peaceful tomorrow for the generations to come. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat, Professor Ana Malindog-Oy, for a very inspiring na paninindigan para po sa isang malaya at mapagkaibigan at mapagkaisang foreign policy and foreign relations dapat ng Pilipinas na siyang direksyon ng matinong pamahalaan sa bansa natin. Thank you, ma'am, for your solidarity. And I know she will be joining one of our compatriots na pinatawag sa Senado. At mukhang tinaniman ng mga incheck ang bahay sa Northern Luzon. Attorney Harry Roque cannot be present today kasi may mga incheck na nanahuli doon sa bahay niya. He's now attending a Senate hearing. No? Pero dito tayo. Mga kababayan, para po mabubuhay pong dugo ng ating mga bayani na dumadaloy sa atin na ayaw nating magpasakop sa dayuhang mananakop na nag-uudyok ng digmaan at pagkakawatak-watak ng ating bansa, ipanawagan natin, Daniel, itong panawagan, digmaan ni Marcos at mga kano, tutulan, labanan. Sige, tuloy-tuloy ha. Digmaan ni Marcos at ng mga kano, tutulan, labanan. Go! Parang walang effect ang kape ah. Buhay na panawagan nito, dapat naka-live tayo eh. Okay, one more time, isang practice at isang hataw. Digmaan ni Marcos at ng mga kano, tutulan, labanan. Isa pa, digmaan ni Marcos at ng mga kano, tutulan, labanan. Digmaan ni Marcos at ng mga kano, tutulan, labanan. Ayan, palakpakan natin ang boses ng sambayanang Pilipino. Thank you, Ka Eric. Our next speaker is Kaado Paglinawan, Vice President of Asian Century Philippine Strategic Studies. Let us welcome Kaado Paglinawan for his opening statements. Thank you. Sabi ni Kamintong, still fighting at 76, palaban at matikas ang paninindigan para sa bayan. Si Kaado, mga kaibigan. Okay, Kaado. Would you like this? Magandang umaga po sa inyong lahat. Magse-77 na ho ako sa December. Pero hindi tayo katulad ng ating leader ng bayan na hanggang ngayon ay hindi pa po naglulunsad ng kanyang administrasyon. Failure to launch. At dinadala pa tayo sa World War III. Explain ko sa inyo ang World War III. Baliktad actually. 3 digmaan ang krisis sa Malacanang. Bakit? Pulse Asia June survey speaks for itself. Our president now is suffering from a major headache dahil ang performance niya, approval 53, ang disapproval 19, ang net approval rating 34 na lang. This is before Typhoon Karina. Ang kanyang trust rating 52, approval 21, disapproval, net 31%. Bagsak pa rin.
Mamaya natin pupuntahan si Inday. Papayag ba kayo na 3 lamang sa 10 Pilipino ang sumusuporta sa ating Pangulo? Papayag ba kayo? Hindi. Dahil ilan daw yung bumoto sa kanya? 31 million. Bakit ngayon mukhang 5 billion lang yata? Ha? Good morning, Sande Escolano. Katatapos lang po ng State of the Nation address ng ating Pangulo. Pero para sa atin, ito ho ang tunay na State of the Nation. Our most urgent national concerns na sinimula na kaninang i-describe ni Camentong Laurel. Pakita natin ang slide. Ayan. So, next slide. Ito ang unang digmaan, mga kabansa, na nangyayari sa ating bayan ngayon. Ang digmaan na pangkabuhayan sa loob ng ating mga pamilya, sa loob ng ating mga tahanan. Hindi ko na iisa-isahin. Pero ang pinakamataas po ay ang pagkontrola ng mga presyo ng bilihing pang-araw-araw. Ang pangalawang digmaan ay ang kaayusan sa ating lipunan. Next slide, please. Social order. Ayan. Fighting graft and corruption ang pinakamataas. At ito'y nakakapangamba dahil mukhang ang bloodstains ng corruption ay nakakaabot sa JP Laurel. Ano ba ang nandun sa JP Laurel na dating tinatawag na Abilis? Kung hindi ang palasyo ng Malacanang. May kasabihan ng mga Turko, pagka pinapasok mo ang payaso sa palasyo, ang payaso ay hindi nagiging hari. Ang palasyo ay nagiging isang sirkus. Yan. Kanina sinabi ni Camentong ng prioridad ng ating Pangulo ay nandito sa pangatlong digmaan kung saan 5% lamang ng ating mga kababayan ang nagsisimpatya. At dito sa priority ng ating legislatura to amend the Constitution, 1%. Ang pangalawang digmaan ay laman ng ating mga komunidad at nasa loob ng ating mga barangay. Ang prioridad lamang ng ating Pangulo ay nandyan sa 5%. Sa magulong isip lamang ng mga bangag at sa bangag na utak lamang ng ating liderato. Subalit ano ang epekto nito sa ating sambayanan? Sa buong bansa, matinding pagkalito, malalim na kaguluhan na nagbabadya ng malawakang kamatayan.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!